Nagsimula ito nang elementary kami. Mas matanda ako ng 1 taon sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalan na Klein. 9 na taon ako at siya naman ay 8. Pero magkaklase lang kami. Ang ganda-ganda niya, parang manika. Maputi at akala mo'y laki sa mayaman na pamilya. Halos lahat gusto siya, pinupuri siya, pansinin ang bawat kilos niya. At masasabi kong mabait at mapagmahal na kaibigan si Klein. Malambing din siya. Isang araw, nagpunta ako sa bahay nila. Grade 3 na kami noon nang magpaalam ako kay mama na pupunta ako sa kanila. At sinabi kong maglalaro lang kami ng Barbie. Napansin kong tahimik ang bahay nila at kala mo'y walang tao. Ang sabi ko, Klein, Klein. Kinatok ko yung pintuan at may nabukas yung kapatid niya na si Kuya Kenneth. Pinapasok ako nito at pinaupo. Nasa taas pa si Klein. Huwag kang aakyat doon na. Nandun papa namin. Maglalaro lang ako ng basketball. Sabi ng kapatid niya sa akin. Kaya napatango na lang ako. Umalis ang kapatid ni Klein. Naiwan akong mag-isa sa baba dahil wala na ang mama niya, ang kuya niya na lang at ang papa niya ang kasama niya sa bahay. Ilang minuto pa akong naghintay. Nainip ako kaya naglakad ako ng dahan-dahan sa taas. Kung tulog man siya, gigisingin ko na lang. Habang paakyat, may narinig akong hikbi na parang hinaharangan ng kamay. May kaluskos sa iisang kwarto na parang nagmamadali. Agad akong pumunta sa kwarto kung saan ko narinig ito at tamang-tama. Bukas, kaya makakasilip ako. Nakita ko si Klein at ang papa niya na nagpupumiglas si Klein pero hawak ng papa niya ang kamay niya at ang isa ay nakatakip sa bibig nito para hindi makagawa ng ingay. Hindi ako makakilos. Nakatingin lamang ako sa nangyayari. Parehong hubad ang dalawa. Nanatili akong tahimik. Nanahimik akong bumaba at pumupo na parang walang nangyari. Pero naiiyak ako at namumutla na ako. Ilang saglit pa ay bumaba na ang tatay niya. Nginitian ako. Nakakakilabot, parang mabait, pero halang ang loob. Sumunod na bumaba si Klein. Nakangiti, pero mugto ang mata. Sorry, ginising ako ni Papa eh. Nakatulog pala ako. Sabi niya na may ngiti sa labi. Lalo akong kinilabutan. Paano siya nakakangiti ng ganoon? Matapos ang araw na yun, parang walang nangyari at wala akong nakita. Masaya kaming naglaro. Paulit-ulit yun nangyayari. Paulit-ulit. Pero nanatili akong tahimik hanggang sa tumuntong kami ng high school. Second year, aalis sila mama. Kaya nagpaalam ako na kina Klein matutulog. Pumayag naman sila dahil sa matagal na kami magkaibigan ni Klein. Nag-ayos ako ng gamit at kumuha ng iilang damit. 1 linggong mawawala ang magulang ko. Kaya't nagpaalam din ito sa papa ni Klein kung pwedeng manatili muna ako
sa kanila. Habang wala sila mama, pumayag naman ang papa ni Klein, tanghaling tapat. Pero wala ang papa niya. May trabaho ito at sa gabi ang uwi. Kaming tatlo lang nila Kuya Kenneth ang nandito. Nawala si Klein sa paningin ko. Kaya lumabas ako ng kwarto pero wala siya sa kusina. Nang napadaan ako sa kwarto ng kapatid niya, ay may narinig ako na halinghing na parang hampas ng kung ano. Klein, tawag ko. Nawala ang tunog. Bumukas ang pinto at bumungad ang kaibigan ko. Wait, Kate. May tatapusin lang ako, sabi niya at ngumiti. Sa maraming beses na pagkakataon, nakita ko itong muli. Yung ngiti na parang walang nangyari at tila normal lang. Tumango ako dahil narinig ko na ang sinabi ng kuya niya na bilisan mo. Kaya agad itong nagsara ng pinto. Alam ko na. Pero nanatili akong walang imik. Pumunta ako sa kabilang kwarto. Rinig ko ang bawat kaluskos dahil plywood lang ang harang. May nakita akong butas at sa hindi malamang dahilan sumilip ako. Nakita kong nakahawak ang kuya niya sa liig niya at pilit tinatanggal ang pang-ibabang damit niya. Ang naging sanhi ng pagtulo ng luha niya na nahimik ako, walang imik. Na tinitinan ko ang emosyon niya. Ilang minuto ang tinagal at natauhan ako. Pumasok sa banyo at naghilamos. Nagkulong ng ilang minuto at lumabas din na ang bumungad ay kaibigan ko. Nagliligpit ng gamit. Tumingin siya at ngumiti sa akin. Ngunit ngiting nagpapataas ng balahibo ko. Hindi ako kumikibo. Nanahimik ako. Kinagabihan. Tabi kaming matulog pero wala akong balak. Nakatalikod ako sa kanya at pinakikiramdaman ko ang mga mangyayari. Tahimik lang siyang nakatabi sa akin at biglang bumukas ang pintuan. Nagpanggap ako na tulog, nakikinig ng patago. Tawag ka ni Papa. Bilisan mo raw. Bulong ng kapatid niya. Kuya, huwag na. Please, parang awa niyo na. Halos nanginginig ang boses niya. Bilisan mo na. Magugustuhan mo rin naman sa uli. Sorry. Sagot nito. Naramdaman kong umuga ang kaba at sumara ang pinto. Sumama siya. Tiningnan ko ang butas. Ayon, siya't wala nang suot. Katulad ng kapatid niyang nasa likod niya't naglalaro ng sarili at ang tatay niya'y pinalapit siya. Unti-unting tumulo ang luha ko. Gusto kong umapila pero nanatili akong tahimik na umiiyak habang pinapanood na binababoy ang kaibigan ko. Si Kenneth ay nasa ibabaw niya at masayang pinapanood ng tatay niya. Di man sang-ayon pero wala siyang magawa. Hindi ko alam kung maaawa ba ako, mandidiri o lalapit at pipigilan sila. Nanguna ang takot sa akin. Nakatitig lang ako. Hindi ko alam pero wala na akong makita. Bumalik ang unang ala-ala na nakita ko na binaboy. Kaya hindi ko na malayang may nakahawak na sa balikat ko. Nakita kong si Kuya Kenneth yun at nakangisi sa akin. Baka gusto mong sumali. Yaya niya at nilapit ako sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig at hindi alam ang gagawin ko. Ang sama niyo, ang sagot ko at pumiglas. Tumawa siya at naupo sa kama. Hindi ko ginusto. Hindi ko rin
Gusto, mahal na mahal ko ang kapatid ko. Maniwala ka man o hindi. Pero tinakot kami ng tatay namin. Katulad niya, pinagsamantalahan din ako ng tatay namin na mula ang mga mata niya. Pilit na pinipigilan ang luha at napakamot ito sa ulo. Alam kong nanonood ka mula umpisa. Nung iniwan kita dito sa bahay at nung nasa kwarto ko siya, alam kong alam mo na mali. Nanatili kang tahimik. May kamera sa kwarto namin. Kaya ginagawa ko yon. Habang ginagawa ko yon, humihingi ako ng tawad sa kapatid ko. Namatay ang nanay namin nang dahil sa rape. My father raped my mom. Inabuso niya, sinaktan, at pinagsasamantalahan. Katulad namin ang kapatid ko, wala siyang nagawa. Wala kaming nagawa. This time, umiyak na siya. Nakalak ang pinto at ang hina ng boses niya. Rinig ko pa rin ang halinghing sa kabilang kwarto. Nanginginig ako, lumapit ako sa kanya at niyakap siya. 1 taon lang ang agwat namin, kaya naman naging kasundo ko din siya.